magkakaroon ng sekretong relasyon ang teenager na dalagang si Leona sa kuya ng kanyang best friend na si Dexter. But due to their age gap na 16 years, kinailangan nilang itago iyon to avoid judgments, and it's not legal also to have a relationship with minors. Protection na rin yun ni Yves kay Leona. Since siya ang nakakatanda, he need to protect her. Leona is just 17 while he is 34. Hanggang saan tatagal ang relasyon nila sa mundong puno ng mapanghusga at gaano katatag ang pagmamahala nila sa kabila ng pagkakaiba nila ng henerasyon. Abangan ang kwentong pag-ibig ni Yves and Leona sa Loving Her and Behind. Sumama ka sa akin after school sa bahay, sabi ni Dexter kay Ilona. Matagal na silang mag-best friend since lumipat sina Ilona sa Davao. 4 years ago, naging magkapit-bahay sila. Since magkaedad lang sila, pareho ng pinapasukan at halos maraming pagkakapariha ang dalawa sa mga bagay-bagay. Kaya madaling nagkalapit ang dalawa. Isa pa, napaka-gentleman ni Dexter, kaya komportableng sumama sa kanya ang dalaga. Wow, anong meron? Bigla ata ang pag-aaya mo. Parang noon, pinipilit pa kita na bumisita ako sa inyo. Kaya siya babae ako. Pangit tingnan pag babae ang pumupunta sa bahay ng lalaki. Akala mo naman may gagawin tayong kababalaghan sa bahay nyo? Banat naman ni Ilona na halos di mapreno-preno ang kanyang bunganga. Mabilis naman yun natakpan ng binata. Ang ingay mo? Di ba pwedeng itanong mo muna kung bakit? Pangaral pa nito sa dalaga. O sige, bakit? Pagdidiin pa nito ng tanong na para bang nang aasar pa. Napakamot na lang sa ulo si Dexter. Kasi darating ang kuya ko galing Canada. Yung kinukwento ko sa'yo, si Kuya Yves, sagot ni Dexter. Yung kuya mo na ethok 12 years bago ka nasundan? Grabe ha, parang kami lang ang magkapatid. Yves and Ilona, biro pa ng dalaga. Ikaw talaga? Puro kakalukuhan, basta sumama ka na lang, sabi naman ni Dexter. Dapat lang, imported ang mga chocolate na dala nun, diba? Dagdag pa ng dalaga. Napailing na lang si Dexter at di na lang sumagot. Baka kasi di pa maubusan ng banat ang best friend niya. Kababaeng tao, maganda at mukhang mahinhin nung una, kita niya rito, pero hindi niya inaasahan na ganun pala ito kadaldal at kataklisa. Pero kahit na ganoon ay komportable siya sa dalaga. Sa gaya niya ang nonchalant, ngayon lang siya nagkaroon ng best friend at sa babae pa talaga. Nang mag-off na sila sa school, ay sabay na silang umuwi kagaya ng dati. Sa itsura ng dalawa, mas mukha pang excited si Luna kaysa kay Dexter. 10 years hindi umuwi ang kanyang kuya from Canada as a teller sa bangko. Kaya nga nila tinatamasa ang magandang buhay kahit na wala ng maaga ang kanilang ama, ang Kuya Yves na niya mismo ang sumalo sa lahat ng responsibilidad at tumayong haligi sa kanilang tahanan. Ni minsan ay hindi ito nag-vacation at minsanan lang din ito tumawag sa kanila, kaya di rin sila masyado malapit sa isa't isa. Masyado itong babad sa trabaho para maibigay lang ang kanilang pangangailangan. Kaya di na rin sila nagrereklamong mag-ina kung minsan lang ito tumawag. Ayaw nila itong bigyan ng sakit ng ulo. Lalo pat ang kanilang ina ang nakakakilala sa kuya nila. Lagi kasi nitong sinasabi na tinatago lang ng kuya niya ang lungkot. Naputol lang ang pagmumuni-muni ni Dexter nang makarating sila sa bahay. O dito na tayo. Welcome, Kuya Yves, halos sigaw ni Ilona kahit di pa sila nakakababa sa sasakyan ni Dexter. Hoy, ang inay mo, pakle ni Dexter. Ngunit tumawa lang ang dalaga. Sa totoo lang ay kabado si Dexter kahit papaano. Di niya alam kung anong i-react niya kapag nakita na niya ang kuya niya. Bakit ayaw mo pang bumaba? Siguro iiyak ka no? Kantsaw sa kanya ng dalaga. Hindi sira ka talaga. Mabilis na sagot ni Dexter.
Ayaw niyang may nakakakita sa kanya na emotional siya. Binata na kasi siya. He already turned 18 kaya dapat magpapakalalaki siya. Nang makapasok ang dalawa ay agad bumungad ang maraming tao sa kanilang bahay. Mga kamag-anak na nalaman na umuwi si Yves. Ganoon naman talaga ang tradisyong Pinoy, dumarating kahit di imbitado kapag may umuuwing galing abroad. Dexter, andito na pala kayo. Yakapin mo ang kuya mo. Tawag ng mami ni Dexter sa kanya. Hindi agad nakapag-react si Dexter. Bro, grabe ang laki mo na. Binatang binata ka na ah. Malawak na nakangiting lumapit sa kanya ang kuya. Dati sa picture lang niya ito nakita. Niyakap din niya ito pabalik at nag-first bump pa siya na wari magtropa lang. Doon pa lang gumaan ang pakiramdam ni Dexter at nakampante. May hawig sila, parehong magandang lalaki. Halatang nagmana sa kanilang ama na namayapa na. Ngunit ang pinagkaiba nila, malakas ang dating ng kuya niya at di halatang 34 na ito. Mabuti't umuwi ka. Akala ko doon ka na magmamantandang binata. Biro ni Dexter. Natawa naman silang mag-iina. Tila ba nakalimutan nitong may kasama siya. May kasama ka pala, girlfriend mo? Tanong ng kanyang kuya na nagpaalala sa kanya. Lokong bata to, ba't di mo pinapasok si Lona? Bulyaw ng kanilang ina. Di napansin ni Dexter na di pala totally pumasok ang kanyang best friend. Naisip niya na tinatablan pala ito ng hiya, kaya napangiti siya sa isipin na yon. Pinuntahan ng kanilang ina ang dalaga at hinila palapit sa kanila. Di naman makatingin si Ilona sa kuya ni Dexter. Pagkatanaw pa lang kasi niya dito'y tila ba lumakas ang tibok ng kanyang puso. Malaki ang pagkakahawig nila ng kanyang best friend. Pero iba ang aura ng kuya Yves nito. Nakaka-distract ang maganda nitong ngiti. Maging ang nakakaakit nitong mga matay, ngumingiti rin. Kung kanina'y confident siya sa pagpasok, pero nang makita niya ito'y mabilis na bumahag ang kanyang buntot. Halos matunaw siya nang tumingin ang kuya ni Dexter sa kanya, lalo na nang makalapit siya rito. Hi, what's your name? Matamis na nakakangiting tanong ni Yves kay Ilona. Parang gustong magpalamon ng dalaga sa lupa sa pagkakataong yon. Yung pagiging taklisan niya ay biglang naglaho sa isang iglap. Hoy, tinatanong ka ni kuya. Siko naman sa kanya ni Dexter. Ilona po, best friend ni Dexter. Sagot niya na halos mautal na dahil sa kaba. Para ngayon pa lang siya nagkaroon ng ultimate crush sa tanang buhay niya. Ah, best friend. Akala ko girlfriend ka niya. Nice to meet you, Ilona. Saad ni Yves sabay abot sa kanyang kamay. Pinunas muna ni Ilona sa kanyang palda ang kamay sa palda bago inabot iyon. Hindi dahil sa madumi iyon, kung hindi dahil ayaw niyang mahalata nito na nanlalamig siya. Gusto rin niyang batukan ang kanyang dibdib dahil ayaw tumigil sa pagre-regedo nito. May inihandang pagkain ang ina ni na Yves dahil expected niya na may mga darating. Parang nag-mini celebrate sila dahil 10 years na rin itong hindi umuwi. Buong handaan ay naging maynihin si Ilona. Kaya tinutokso siya ni Dexter pero hindi talaga makabanat si Ilona dahil ayaw niyang magmukhang tomboy sa harap ni Yves. 8:00 na ng gabi nang magsiuwian ang mga bisita. Si Ilona lang ang di nakauwi. Anong oras uuwi ang mami mo? Tanong ng mami Dexter kay Ilona. 4:00 pa ng madaling araw yun uuwi, mami. Si Dexter ang sumagot. Kaya di naiwasan tuksohin ng mag-ina si Dexter. Anilay alam na alam ang buhay ni Ilona. Napayuko naman ang dalaga habang hinihigop yung juice. Di ba pwedeng dahil mag-best friend kami kaya marami akong alam? Depensa naman ni Dexter na tila ba naglaho ang pagiging nonchalant nito. Lumapit si Yves sa kinauupuan ni Ilona. Pagkatapos ay iniabot nito ang bundle ng mga mamahaling chocolates. Mommy told me na malapit kayong mag-ina sa amin. Here's the chocolate. Pakikamusta na rin kay tita kapag nakauwi na siya. Ani ni Yves na para bang matagal na sila nitong kilala.
Hindi niya ina-expect na kinikwento pala sila ng mami niya kay Yves. Gusto niyang pamulahan ng pisngi kaya pinigilan niya ang sarili. Hindi siya tumingin ng diretso kay Yves. Nagpasalamat siya habang ang tingin niya ay sa inaabot na chocolates. Kahit magkapit-bahay sila, hinatid ng magkuya si Ilona sa kanilang bahay. Dala-dala ng magkapatid ang itinabing pagkain ng kanilang mami para sa kanilang mag-ina. Naging madaldal si Dexter sa pagkukwento sa kanyang kuya at si Ilona na dati ay walang preno sa kanyang bibig ay biglang naging mahinhin. Tila ba nabaliktad ang ugali nilang mag-best friend. Mukha talagang mahinhin yan kuya, pero pag nakilala mo yan, naku baka hilingin mong takpan ang tainga mo pag nagkasama kayo. Tukso ni Dexter. Sinamaan tuloy siya ng tingin ni Ilona at parang gusto nilang maglaho ng oras na iyon. Bahagya namang natawa si Yves dahil sa sobrang closeness ng dalawa. Sana makita ko yung bago ako umuwi ulit sa Canada. Ngayon ko lang naramdaman na I'm home na talaga. Saad naman ni Yves. 3 buwan lang kasi ang vacation leave niya sa Pinas, kaya after 3 months, babalik na siya ulit sa Canada. Nakaramdam naman ng lungkot ang mag-best friend. Ngunit dahil bibo na nga si Dexter ay nakbayan nito ang kanyang kuya. Kapag kuway, sinabi nitong huwag siyang mag-alala dahil susulitin nila ang vacation nila. Walang araw na hindi ito mag-i-enjoy sa Pilipinas. Sumang-ayon naman si Ilona at ngumiti. Nagkatitigan ang dalawa at nagngitian. Tila dahan-dahan silang nagkakaigihan. Habang nakahiga si Yves, ay di na nawala sa kanyang isipan ang maamong mukha ni Ilona. Napapangiti na lang siya sa isipin na masyado itong mahiyain at di naniniwala kay Dexter na isa itong taklesa. Gusto niyang makilala pa ito lalo at maging ka-close ito kagaya ng closeness nila ni Dexter. Weird kung iisipin pero iyon ang gusto niyang mangyari. Unang dating pa lang nila ni Dexter ay napansin na kaagad niya ang dalaga. Ngunit nagkunwari siyang di napansin iyon. May something kaagad siyang naramdaman sa dalaga pero di nga lang niya masabi. Simula nang dumating si Yves ay siya na ang naghahatid sa dalawa sa school. Nakilala na rin ni Yves ang mami ni Ilona. At kagaya ng kanyang kapatid ay mabilis rin niya itong nakagaana ng loob. Hatid sundo niya ang dalawa at kahit na ganoon ay nanatili pa ring mahinhin si Ilona. Sumasagot lang ito pag tinatanong siya. Minsan sinasabihan siya ni Dexter na ang laki daw ng pinagbago ng kanyang best friend simula nang dumating siya. Para daw nag-matured ito. Ilang taon na ba siya? Tanong ni Yves kay Dexter habang kumakain sila ng dinner. Buti pinaalala mo kuya. She's turning 18 on Sunday. Magdidibot na siya. Anong magandang regalo sa kanya? Biglang alaala ni Dexter. Muntik naman mabilaukan si Yves sa narinig. Ngayon lang niya na-realize na batang-bata pala talaga si Ilona. 17 pa lang kung tutuusin. Kaya pala, siguro kaya siya nagkakaganon dahil nagde-develop na yung maturity niya. Magdadalaga na pala talaga siya. Saad ni Yves na hindi nagpahalata. Kaya dapat, lagi kang maging gentle sa kanya. Dagdag pa niya na ikinatango ni Dexter. Lagi naman akong gentle sa kanya. Saad ni Dexter. Kinabukasan ay malakas ang ulan. Kung tutuusin nga ay pwede nang di pumasok ang mga estudyante. Hinatid pa rin sila ni Yves sa kabila ng sama ng panahon dahil iyon ang gusto ng dalawa. Mga achievers kasi sila sa kanilang school at kagaya ng inaasahan ay na-cancel ang pasok. Signal number 3 na rin kasi. Ayos lang ba kayo? Tanong ni Yves sa dalawa. Tumango naman ang mag-best friend na nooy nakaupo sa backseat. Tinitingnan sila ni Yves sa rearview mirror, nakatingin lang ang dalawa sa labas at pinagmamasdan ang lagay ng panahon sa labas. Napansin ni Yves na naglagay ng kaunting makeup si Ilona na hindi naman ito nilalagay kapag pumapasok ito. Bumagay sa mukha nito ang simpleng makeup na inilagay niya. Di niya tuloy maiwas-iwasan silipin ito sa salamin. Nang walang ano-ano'y nagtama ang kanilang paningin. Hindi kaagad umiwas si Yves, bagkus ginitian pa niya ang dalaga. Kaya ngumiti rin si Ilona na may halong hiya. Napakagat labi pa ito bago umiwas ng tingin. Di naman maiwasan kiligin ni Yves sa inakto ng dalaga.
Kung pwede lang na itigil niya ang oras ng oras na iyon o di kaya ipabagalin man lang, sana ginawa na niya para makasama pa niya lalo si Leona. Kaso hindi pwede. Naihatid naman nila ng maayos si Leona sa kanilang bahay. Siya pa ang nagbukas ng pintuan ng sasakyan para sa dalaga at pinayungan na sanay si Dexter ang gagawa nun. Nang papasok si Luna ay binigay na ni Yves ang payong sa dalaga. Pagkatapos ay nagpaalam na si Yves sa kanya. Mabilis namang pumasok si Leona sa kanilang bahay. "Dumating ka na pala. Sabi sa'yo walang pasok." Saad ng kanyang mami na may dalang tuwalya. Agad niyang itinago ang hawak na kapirasong papel sa bulsa ng kanyang uniform. "Okay lang po mami. Sige, pasok na po ako sa room." Aniya na mabilis na nagtatakbo sa kanyang room. Ano nangyari sa batang yun? Nasabi na lang ng kanyang mami dahil sa inakto nito. Nang maisara ni Leona ang pintuan ay agad din siyang sumandal roon habang kapa ang kanyang dibdib. Mabilis na tumibok iyon. Hindi niya alam kung anong meron sa papel. Habang pinapayungan kasi siya ni Yves at iniabot yun ay may kasama pa yung kapirasong papel. Sabay bulong sa kanya na hihintayin ko mamayang gabi. Pagkatapos ay nagpaalam na ito sa kanya. Nang makapasok ito sa kanyang room ay agad itong sumandal sa pintuan nang maisara niya iyon. Kapa pa niya ang kanyang dibdib dahil sa sobrang pagtibok ng kanyang puso. Paano ba naman kasi nang alalayan siya ng Kuya Yves niya habang pinapayungan ay may nakasabay palang kapirasong papel sa hawakan ng payong. Bago ito magpaalam sa kanya'y may binulong ito sa kanya. Sinasabihan siya nitong mag-aantay siya mamaya. Hindi niya ito natanong kaagad dahil pinangunahan siya ng kaba at hiya. Napaisip siya kung ano bang ibig nitong sabihin. At upang masagot ang kanyang katanungan ay dinukot niya sa kanyang bulsa ang papel. At doon nga'y nalaman niyang number pala niya iyon na may note na, "Nahiya kasi akong kunin sa kapatid ko ang number mo, baka ano pang isipin nun." Napakagat sa pang ibabang labi ang dalaga. Pagkatapos ay tumalon ito sa kanyang kama habang nagpapagulong-gulong. Bago pa mawala ang kuryente ay nag-full battery muna siya. Nagpalit muna siya ng uniform at inayos ang sarili bago hinarap ang phone. Seryoso pa siya habang kaharap ang kanyang mobile phone. Sa una ay nagdalawang isip siya kung tama ba na mag-text siya rito. Pero wala eh. Excited siya sa magiging reply nito. Nag-isip muna siya kung ano ang sasabihin sa Kuya Yves niya. Marami na siyang na-type kaso lagi niyang kiniklear. Nakailang attemption na siya hanggang sa nagbahala na siya at kung ano na lang ang pwede niyang i-text dito. "Hello kuya, andyan ba si Dexter? Huwag mong sabihin na nag-text ako, ipaprank ko sana siya. Kunwari ay huhulaan ko kung ano ang ginagawa niya." Anya sa text. Mabilis pa niyang binulusok ang mukha sa unan dahil gusto niyang magtitili ng maisend niya ang message. Kaso nakailang minuto na ang lumipas, kaso wala pa rin siyang nare-receive na reply mula sa binata. Kaya chinek na niya ang phone kung nakasilent ba ito. Ngunit ganoon na lang ang pagkadismaya niya nang makitang di pala na-send ang message niya due to insufficient balance. Natampal na lang niya ang kanyang noo pagkatapos ay nagtatakbo ito sa mami niya para ma-load siya. Nagtataka ang mami niya kung bakit siya nito minamadali pero hinayaan na lang niya ito hanggang sa binigyan nga niya ito ng load. Napapailing na lang siya nang makita ang malawak ng ngiti ng anak pagkatapos ay pinaghahalikan pa siya nito sa pisngi. Natuwa na lang din siya dahil sa paglalambing ng anak. Bihira pa naman magkaganoon ang anak niya. Nang mai-send niya ang kanyang message ay doon pa lang siya natauhan. Ba't nga ba ako excited na excited makachat siya? Nasabi niya sa kanyang sarili. Pero agad rin yun napalis nang ma-receive niya ang reply ni Yves. "Ang ganda mo kanina?" "Well actually, maganda ka naman lagi pero you put a makeup kanina diba?" Reply ni Yves. Gustong mahimatay ni Leona sa nabasa, parang kiniliti ng malala ang puso niya. Nagkulong siya sa kwarto right after naming dumating. May asikasuhin kasi siya. Pangalawa nitong reply which is sagot na niya sa unang message niya about kay Dexter.
Di malaman ni Leona ang sasagot, pero sinubukan pa rin niyang kumalma at maging normal. Like a conversation of a young sister and a big bro. Nag-inhale-exhale muna siya bago nag-type ng sasabihin. Thanks kuya, napansin mo pala? Reply niya. Hindi na niya naitanong pa kung anong ginagawa ni Dexter. Yeah, actually, gusto talaga kitang makausap ng maayos. Kaso parang lagi kang naiilang sa akin. Reply ni Yves. Tumingin sa kay sa Miss Leona while thinking. Gosh, ganun ba ka obvious? Nasabi na lang niya sa kanyang sarili. Agad niyang binigyan ng assurance si Yves na kaya lang siya nagkakaganon dahil nahihiya lang siya. Habang tumatagal ang kanilang usapan ay mas nagiging komportable na si Leona kay Yves to the point na nakakalimutan niya na nakakatanda sa kanya si Yves. Kung kakain ka ng lunch, please let me know. Don't bring your phone habang nakikipag-text sa akin. I'll wait your message after your meal. Saad ni Yves. Parang alam nito na nadadala na siya sa usapan nila. Tiningnan niya ang oras at di niya namalayan na pasado 1:00 na pala ng hapon. Okay, I will take my lunch na. Ikaw din dapat. I will text back later. Huling message niya na para bang nagpapaalam sa boyfriend. Lalabas sana siya, inayos muna niya ang kanyang itsura upang di mapaghalataan ng kanyang mami. Pagkabukas pa lang niya sa pintuan ay nabungaran kaagad niya ang kanyang ina. Akala ko di ka nalalabas dyan sa lungga mo. Nakataas nitong kilay sa anak. Mabuti na lang at di niya hawak ang kanyang phone. Mami, marami lang akong tinapos na errands habang walang pasok, pero kakain naman na ako. Anito kapag kuway, ngumiti ng pagkatamis-tamis sa mami niya. Hinayaan naman siya ng mami niya, since di naman ito pinapabayaan ang pagkain niya. Even though she's turning 18, ay binibaby pa rin nito ang anak. Siya lang kasi ang nag-iisang anak nito. Siya lang ang kasama nito sa buhay, kaya di niya pwedeng hayaan si Leona. Sumakabilang babae na kasi ang asawa niya noong bata pa si Leona at ipinalabas nitong matagal ng patay ang kanyang ama. Iginugol nito ang kanyang buhay sa nag-iisang anak, kaya may pagkamahigpit ito sa anak. Kapag may napansin siyang mali, agad niyang inaalam ito. As of now, mukhang wala naman itong pinapabayaan sa sarili. Mabilis kumain ang dalaga, hindi naman ito nagmukhang nagmamadali para di mapansin ng kanyang mami. Normal lang ang lahat ng ikinikilos niya kahit atat na siyang makausap ang Kuya Yves niya. Nang mahugasan na nga niya ang kanyang ikinainan, ay dumiretso na ito sa kanyang kwarto. Pagkatapos ay excited na binuksan ang phone. Tila ba alam na alam ni Yves ang dapat gawin ni Leona, kaya mas na-attract ang dalaga sa kanya. Pakiramdam niya ay napaka-matured mag-handle ni Yves ng situation. Naging smooth ang usapan ng dalawa. Minsan tumatawa siya mag-isa, kinikilig at nagpapagulong-gulong sa kanyang kama. Nakakapag-open up na siya ng maayos kay Yves. Gabi na pero di pa rin matapos-tapos ang usapan ng dalawa. Hanggang sa mag-decide si Yves na sabihin ang totoo. She called her instead of texting her. Nataranta naman si Leona pagkakita sa karatula at mabasa ang pangalan ng Kuya Yves niya na tumatawag. Parang bumalik lahat ng kaba niya. Nakailang ring na bago niya sinagot ang tawag nito. Hindi siya kaagad nagsalita. Hello Leona, nadisturbo ba kita? Agad na tanong sa kanya ni Yves. Pinakalma ni Leona ang sarili bago sumagot nang marinig ang baritonong boses ng lalaki. Hindi naman kuya. Kanina pa nga tayo nagte-text. Nag-CR lang ako saglit kaya di kita nasagot kaagad. Todo explain niya kahit di naman kailangan. Napangiti tuloy si Yves. Masyado kasing napaghahalataan ang dalaga. I wanted to be honest with you. If you don't mind, pwede ko bang sabihin ito sa'yo? Diretsahan niyang tanong. Kinabahan na naman si Leona sa maaaring sasabihin sa kanya ni Yves. Nasobrahan ba siya sa kakakwento to the point na nagmukha talaga siyang bata? Naisip niya na baka na-turn off ito siguro sa kanya. Hindi ka ba magagalit? Hindi po kuya, sabihin niyo na po sa akin. Okay, first thing first, panimulang biro pa nito. Siguro para malesen yung tension between them.
Huwag ka nang magpo sa akin pag tayo lang magkausap. Second, favor is, don't call me kuya, pwede ba? Pakiusap nito. Napangiti ang dalaga pero kunwari ay nagtanong pa rin ito. Bakit naman? Ayaw mo bang igalang kita? Iba kasi ang dating sa akin. Ganito kasi. Gusto kasi kita, Leona. Parang nabingi siya sa sinabing iyon ni Yves. At the same time, nag-echo yon sa kanyang tainga ng paulit-ulit. Pero di ina-absorb ng kanyang utak. Ayaw niyang mag-assume pero muling na-confirm ang hinala niya. I mean, noong una pa lang kitang nakita, nagustuhan na kita. Third, pero ngayon ko lang to naramdaman. Kahit ang tagal ko na sa Canada, hindi ko to naramdaman sa ibang babae. Sa'yo lang, sana wag kang magalit sa akin. Gustong magtitili ni Leona sa kilig. For the first time, siyang magka-crush pero umamin pa sa kanya. Hindi siya nakapagsalita kaagad kaya muli siyang tinawag ni Yves. Nang matauhan siya ay wala sa sariling, napaamin din siya na may gusto rin siya sa lalaki. Really? You mean, pwedeng maging tayo? Dulas na bulalas niya. Kung ganun, sasagutin mo na ako kaagad? Tanong ni Yves. Ngayon pa lang na-sink in sa utak ng dalaga ang mga sinabi nito. Pero total andoon na rin naman kaya di na siya nagpakipot pa. I like you, Kuya Yves, and I hope itago muna natin to since baka magalit si Mami. Ani ni Leona. Don't worry, I know what I'm doing. Di kita ipapahamak. Aantayin ko na dumating ang tamang panahon para maisigaw ko sa buong mundo kung gaano kita kamahal. Pero please don't call me kuya na ha. Instead, love na lang. Saad ni Yves na mas lalong nagpatunaw sa dalaga. Napakagat-labi siya. Ito pa lang ang kauna-unahan niyang makipagrelasyon at ang mas malala ay malayo pa ang age gap nila. Pero when it comes to love naman, age doesn't matter, diba? I love you, love. Salamat sa pagtanggap sa akin despite of our age gap. I love you too. Kinikilig niyang sagot. Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nila hanggang sa sinabihan na nga siya ni Yves na kailangan nitong matulog dahil baka bukas ay may pasok na ito. Kinabukasan ay di magkanda-ugaga ang dalaga sa pag-aayos sa sarili. Lalo pa at muli silang magkikita ni Yves. Kung noong una nga'y sobrang ilang siya, paano pa kaya ngayon na naging sila na nga ng palihim? Pasimple siyang nagpaganda, inantay rin niya na si Yves ang unang mag-text. Nang marinig niya ang bosina ng sasakyan, ay nakayuko lang siya. Hindi siya tumitingin kay Yves, binuksan niya ang back set pero wala si Dexter. Dito ka na sa front set, umupo love, tawag ni Yves. Love? Nauutal na tawag ni Leona. Sinunod na rin niya ang sinabi nito. Nagkalagnat ang kapatid ko kaya ikaw lang ang ihahatid ko. Paliwanag nito dahil alam niyang itatanong din niya iyon. Sa una ay di naging komportable si Leona na kasama si Yves. Pero dahil sa pagkukwento at paghawak nito sa kanyang kamay ay nawala bigla ang hiya niya. Ilang araw nang lumipas at kahit kasama na nila si Dexter ay di sila nagpapahalata sa kung anong meron sa kanila. Hindi na bumalik ang pagiging taklesa ni Leona. Naisip ni Dexter na dahil sa paparating na debut ng best friend niya, kaya nagbabago na ito ng kilos at pakikipag-usap. Kada gabi ay nag-uusap ang dalawa sa tuwin ay tinatanong ni Yves ang nobya kung ano ba ang nais nitong gift. Basta andoon ka sa birthday ko at maka-last dance ka, sobra na sa gift yon, love. Aniya. Basta. May present ako sa'yo, di pwedeng wala, lalo na sa baby ko pa ang girlfriend. Paglalambing nito, para namang kinikiliti si Leona sa pinagsasabi ng kanyang boyfriend. Bes, may napansin ako sa'yo. Saad ni Dexter, habang nasa classroom sila. Nakaramdam naman ng kaba ang dalaga dahil sa sinabing iyon ng kanyang best friend. Natakot ito na baka mamaya niyan ay nahalata nito kung anong meron sa kanila ng kuya niya. Ha? Bakit naman, Bes? Wala namang nagbago sa akin ah. Aniya na, nagkakanda bulol-bulol pa. Nagsisimula ka na kasing ayusin ang kilos mo, pero way better yan kasi di bagay sa iyo ang pagiging taklesa.
Saad naman ni Dexter na nagpaginhawa sa dalaga. Akala niya ay kung ano na ang sasabihin nito kung nagkataon, hindi niya alam ang gagawin. Araw ng Sabado, nagsimulaan ng mamili sina Leona at ang kanyang mami para sa handaan niya sa debut at sa pagiging decorations. Sa bahay lang kasi nila gustong ganapin ang 18th birthday nito. Parang kailan lang, kanlong-kanlong kita, pero ngayon, tuluyan ka ng magiging dalaga. Biglang sambit ng kanyang mami habang namimili sila sa grocery store. Mami naman, ang drama mo, baby niyo pa rin naman ako forever, paglalambing ni Leona. Kaya dapat wag ka na munang mag-boyfriend hanggat hindi ka pa nakakapagtapos ng pag-aaral, okay? Oo naman mami, makaasa po kayo. Pagsisinungaling niya. Aminado siya na guilty siya sa part niyon, pero wala siyang magagawa. Niyakap siya ng kanyang mami pagkatapos ay hinalikan ito sa noo. Halatang seryoso ito sa sinabi niya. Ito pa lang ang kauna-unahan niyang pagsisinungaling sa ina. Pero wala siyang magagawa dahil talaga namang mahal niya si Yves. Isa pa, harmless ang kanyang boyfriend. Linggo, naging busy masyado ang mag-ina. Kahit may narintahan na silang organizer, ay tumulong pa rin sila sa paghahanda. Kasama sa mga tumulong sina Dexter, Yves at ang mami nila. Kaya kahit nakakapagod ay masaya silang lahat sa pag-prepare. Di na iwasan purihin ng mami ni Leona si Yves. Anito'y ba't di pa ito nag-aasawa? Gayong wala naman ang dapat ipag-alala sa kapatid at mami niya dahil nakaluwag-luwag na sila. Isa pa, magandang lalaki ito. For sure may girlfriend ito sa Canada. Ngunit sinabi lang ni Yves na hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na makatagpo ng babaeng mamahalin niya sa Canada. Baka sa Pilipinas niya makita iyon. Swerte ng mapapangasawa mo, iho. Puri ng mami ni Leona. Gustong matuwa ni Leona. Gusto rin nito kasi si Yves. Kung nasa tamang panahon lang sila, maybe matutuwa ito kapag nalaman na siya ang napupusuan ng binata. Sapat na ang nalaman niya na gusto ng mami niya si Yves. Makakapag-antay pa sila na sabihin rito kung anong meron sa kanila kapag nakapagtapos na siya. Kinagabihan nga'y unti-unting nagsisidatingan ang mga bisita habang si Leona naman ay mini-make-upan ng kanyang makeup artist. Gusto niyang maging pinakamaganda sa gabing iyon. Nang makita siya ng kanyang boyfriend kung gaano na siya kadalaga, "Love, I'm excited to see you. I love you." Text ni Yves sa kanya. "Talaga love? Nahihiya nga ako, ang kapalang makeup ko." Kunwaring reklamo niya, pero sa totoo lang ay gustong-gusto niyang pinupuri siya ng nobyo. Nang magsimula na ang party at lumabas na siya ay maraming namangha sa ganda niya. Bukod sa maganda na nga siya ay mas lalong nadagdagan ang ganda niya. Dalagan-dalaga na nga talaga siya. Maraming pumuri sa kanya. Napakot naman ang mata ni Yves sa nobya nang lumabas na ito. "Happy 18th birthday! Wow, Bes! Sobrang ganda mo. Dapat ako ang maka-last dance mo since ako ang best friend mo." Salubong sa kanya ni Dexter. Di alam ni Leona ang isasagot at kung paano ito tatanggihan. Gayong si Yves ang gusto niyang maka-last dance. "Thank you, Bes. Sige ba?" Sabi na lang niya. Medyo pressure siya sa part niyon. Umaasa siyang may gawin si Yves para siya ang maka-last dance nito. Pero ang ending, si Dexter ang naka-last dance nga niya. Habang kasayaw niya ito'y nakatingin siya kay Yves na nasa tabi lang. Yung mga tingin niya sa lalaki ay parang humihingi ng sorry. Pero nginitian lang siya ng nobyo na nagpapahiwatig na hindi dapat siya mag-worry. Isa pa, she should be happy kasi kaarawan niya. Kaya ngumiti na lang din siya. Kahit di umayon ang kanyang plano ng gabing iyon ay nairaos naman ng maayos ang birthday niya. Mas okay na rin yun since baka mapaghalataan pa sila if ever siya ang naka-last dance niya. Halos di nag-usap ang dalawa sa pagdiriwang na yon, ngunit panakaw nilang tinitingnan ang isa't isa. Waray nagpapahiwatig ng assurance na ayos lang. Binabantayan ang bawat isa. Maraming pumapansin kay Yves kahit di niya mga kakilala. Lalong-lalo na ang mga kadalagahan. Yung ibang mga kaklase nila'y nagpapapansin din kay Yves. Tinatanong pa nila si Dexter tungkol sa kuya nila. Kaya ipinapakilala naman ni Dexter ang mga yon sa kuya niya.
Pero tipid lang silang kinakausap ni Yves, lalo pat nakikita niya sa girlfriend niya na medyo nagsiselos ito. Nang matapos ang party ay saka palang ibinigay ni Yves ang kanyang regalo sa nobya. Happy birthday, buksan mo na lang yan kapag nasa kwarto ka na. Sabi nito kay Leona. Matapos ang party at patulog na siya, excited binuksan iyon. Katawag pa niya si Yves. Wow, ring? Mukhang mamahalin to naibulalas ng dalaga. Promise ring yan na ikaw lang ang mamahalin ko at pakakasalan ko. Promise yan? Kung hindi ano? Nag-isip muna si Leona at lakas loob na sinabi ang nasa isip. Kung hindi, pipikutin kita, aangal ka pa? Nagkatawanan pa ang dalawa. Lumipas ang buwan na naitatago nila ang kanilang relasyon. Mas natuto rin mag-ayos si Leona. Walang araw na di nag-uusap ang dalawa. At kapag may pagkakataon ay lumalabas silang tatlo ni Dexter para mamasyal. Ani ni Dexter, dapat malibot nila ang buong Davao bago bumalik ulit ang Kuya Yves niya. Nakaramdam ng lungkot si Leona sa isipin na nagbabakasyon lang pala ang nobyo nito, kaya dapat ngang sulitin nila na makasama ito ng lubusan. Alam niyang hindi magiging madali na malayo sa mahal mo pero ayaw niyang maging selfish sa part na pigilan ito. Lalo na at malaki ang kinikita doon ni Yves. Isa pa, need pa nito na makaipon ng mas malaki habang inaantay siya nito sa pagtatapos niya. Kailangan nilang maging matatag, magsakripisyo at magtiis upang matupad ang gusto nila. Naging smooth naman ang relasyon nila kahit patago. Minsan naisip ng dalawa na mamasyal na sila lang dalawa, yung makapag-date na walang nagbabantay, lalo at malapit nang matapos ang vacation leave ni Yves. Gumawa si Leona ng alibay para makalabas. Well, wala namang problema na lumabas ito mag-isa. Pero alam niyang nasanay ang kanyang mami na kasama niya lagi si Dexter. Sinabi na lang niya na mamimili siya ng mga needs at makeup niya. Di naman kailangan nakasama pa niya si Dexter sa ganoon. Kinoconsider pa rin kasi niya na walang mamumuong hinala sa kanyang mami, lalo na't masyadong malaki ang tiwala nito sa kanya. Nang sa kauna-unahang pagkakataon na magkita ang dalawa ay di naiwasan magyakap ng mahigpit ang mga to. I love you and I miss you so much. Masuyong bulong sa kanya ng lalaki. I love you and I miss you too, love. Sagot naman ng dalaga. Since first date nila na solo nilang isa't isay, nanood sila ng sine. Naglaro sa arcade, nagpicture, sa photo booth, sinamahan mamili ng makeup at namasyal sa park. Doon sila nag-usap ng masinsinan. Love, ayoko sanang umalis ka kasi mamiss talaga kita. Nang sobra, ang hirap na di kita mayayakap at makakasama. Paglalabas ng saloobin ng dalaga. Huminga ng malalim si Yves. Pagkatapos ay pinisil nito ang kamay ng nobya. Di pa nakontento ay niyakap pa siya nito. Pinasandal ang ulo ng dalaga sa malapad niyang dibdib. Ako rin, kung pwede lang, pero mas mabuti na rin yun. Malaking sakripisyo to para maibigay ko sa iyo yung maayos na pamumuhay in the future. Isa pa, mas mapapadali yung oras kapag busy ako at nakakapag-focus ka sa studies mo. Baka kapag andito ako, makakahalata at makakahalata din sila. I hope maiintindihan mo yun. Huwag kang mag-alala. Magve-vacation naman ako para magkita tayo. Pagpapaliwanag ni Yves. Oh love, I understand it naman. Sagot nito. Pagkatapos ay hinalikan ni Yves si Leona sa noo. Nang nasa sasakyan na sila, upang sana'y umuwi ay di naiwasan maiyak ng dalaga. Dahil na rin siguro sa realization na malapit na silang magkalayo ni Yves. Video call at chat na lang ang magiging communication nila. Niyakap naman siya ni Yves. Mahal naman talaga niya si Leona. Kahit kasi teenager na ito ay very understanding. Sinusunod rin nito ang mga inuutos niya. She's so innocent, calm at higit sa lahat, loving person. Sa panahon na kasi ngayon, walang balita araw-araw na may nagaganap na cheating issue.
Kaya nga ipinangako niya sa sarili na kung makakahanap siya ng tamang babae ay siya na ang pakakasalanan niya. At yun ay si Leona. Sincere siya sa nararamdaman niya rito sa kabila ng agwat ng kanilang edad. Hindi niya ginusto ang itago ang relasyon nila, pero yun lang ang naiisip niyang tamang gawin para maprotektahan sa isyu si Leona. Isa pa, iniiwasan niya na husgahan ang totoo niyang intensyon sa dalaga. Sinabihan niya itong huwag umiyak. Hinalikan niya ito sa noo at hinimas sa likod. Promise me na magiging matatag ka sa relasyon natin. Saad ni Yves sa kanya. Promise, ikaw din. Mag-promise ka sa akin na hindi ka mambababae doon. Anito na tila nagpapabebe sa kanya. Natuwa na lang si Yves sa inakto ng nobya. Mabilis na lumipas ang 1 buwan at 2 araw na lang ay aalis na si Yves. Sinulit ni na Dexter at Leona na kasama si Yves kung saan-saan sila namamasyal at nagpipicture. Nag-iipon ng memories na akala mo'y wala ng bukas. Matagal kasi bago maulit yun. Kahit sobrang sasaya nila ay palihim namang nalulungkot si Leona. Kahit ilang beses niyang sabihin sa sarili na dapat maging masaya siya sa mga nalalabing araw ay hindi niya magawa. Kahit mahigit 2 buwan na sila ni Yves, ay ni minsan ay di niya naramdaman na tinitake advantage siya nito. Tubagkos ay nirespeto niya ito from day 1. Kahit magpabebe siya rito'y nasasakyan siya ng nobyo. Conservative din ito sa kanya kaya mas lalo niya itong minahal. Please love, huwag kang ganyan. Kahit ngiti-ngiti ka dyan, alam kong nalulungkot ka. Bulong sa kanya ni Yves nang hindi nakatingin si Dexter sa kanilang dalawa. Nag-pout tuloy siya na parang bata. Wala talaga siyang maitatago sa nobyo. Sa maikling panahon ay kilalang-kilala na siya nito. Yes, boss, love. Asar nito kay Yves dahilan upang guluhin ng binata ang buhok ng nobyo. Dumating ang araw na pag-alis ni Yves. Sinadya niya talagang mag-book sa araw ng linggo upang makasama sa paghatid sa kanya ang buong pamilya niya maging si Leona. Di nila naiwasan mag-iyakan ng tuluyan na itong pumasok sa airport. Maging si Yves ay naluha rin sa lungkot. Pakiramdam nila ay sobrang bilis ng mga buwan. Araw at oras na nanatili siya sa Pinas. Pero kahit na ganoon ay naging sulit naman ang pananatili niya roon. Hindi naging madali kina Dexter at Leona na umalis ang Kuya Yves nila. Nasanay kasi sila na hatid sundo sila at every weekend ay lumalabas sila. Yung pagkadaldal ng Kuya Yves nila at ang pagiging masabay nito sa kabila ng gulang nito sa dalawa. Hindi strikto pero di rin pabaya. Hindi agad nakapag-usap sa social media ang magkasintahan. Hindi kasi kaagad nakapag-online si Yves. Magkaiba kasi ang oras nila kaya magkakaroon ng adjustment sa oras ang dalawa. Madami ng leave message ang dalaga dahil sa pag-aalala. Pero at the same time ay ang pagka-miss niya rito. Gusto niya kaagad magka-video call sila at makita na ito. Sa mga oras na nagdaraan ay nag-overthink na siya. Nakaisyo baka ma-realize ni Yves na mas maganda sa Canada, na baka magbago na ito ng feelings o kung ano pa. Paikot-ikot siya sa kanyang kwarto at di maitago ang kaba. Ganito pala talaga pag nai-inlove, aniya sa kanyang sarili. Nag-dinner na siya at pinicturan pa iyon para isend sa nobyo. Nangako kasi siya rito na hindi niya pababayaan ang studies at health nito. Kahit sa totoo lang ay natutulero na siya dahil wala pa siyang update sa lalaki. Pilit niyang pinapakalma ang sarili pero walay. Kanina pa siya silip ng silip sa kanyang phone. Di rin siya nag-offline para ma-receive kaagad ang message ni Yves. Gusto na niyang magtanong kina Dexter kung nakontak na ba nila ang Kuya Yves niya sa pagkadesperada, ngunit pinigilan niya ang sarili. Pero napawi lahat ng pag-aalala niya nang makareceive siya ng video call from Yves. Walang patumpik-tumpik niya itong sinagot. Naiyak siya nang makita ang nobyo na malawak na nakangiti sa kanya. Ba't ngayon ka lang? Pinag-alala mo ako sobra? Sa media nga lang tayo magkakakoneksyon, ang tagal pa. Di napigil ang paninirmo ni Leona na akala mo'y di matanda ang sinisermonan. Love, let me explain first.
Natagalan ako kasi for my 10 years existence in Canada, ngayon lang ako nag-avail ng wifi sa apartment ko. Di kasi ako tumatawag lagi kina mami. Ngayon pa lang, kasi kailangan kitang tawagan. Baby ka pa nga talaga. Nawala lang ako ng halos isang araw, umiiyak ka na. Paliwanag nito na may halong lambing. Napanguso tuloy siya dahil sa inasta ng kanyang nobyo. I miss you. Saad nito kay Yves. Mas namimiss kita. Maging matatag ka, okay? Hindi ito magiging madali. Di rin magiging smooth ang communication natin kaya sana habaan mo ang pasensya mo. I need that kind of understanding lalo na at masyado akong magiging busy dito. Naipaliwanag ko na yan sa'yo. And please, trust me na wala akong ibang titingnang babae kundi ikaw lang. Pagbibigay nito ng assurance sa dalaga. Dahil dito ay kumalma na siya, pagkatapos ay nag-flying kiss sila sa isa't isa, iyon na lang ang magagawa nila to show their affection. Sa una ay naging maayos ang kanilang komunikasyon. Kada gabi ay nagtatawagan sila, pinapauna muna ni Yves na makatulog ang nobya bago patayin ang tawag. Kahit nag-i-stay late at night pa ito'y binabantayan siya ni Yves. Nakakatuwa na kahit LDR na sila'y maayos pa rin ang takbo ng kanilang komunikasyon. Hanggang sa tuluyang naging busy si Leona sa kanyang studies dahil mag-graduate na sila ni Dexter sa senior high. Marami silang activities na dapat tapusin. So many sleepless night at kung minsan ay late na ito makauwi galing school. Nagiging saglitan na ang usapan ng magkasintahan. Pero dahil nga sa mas matured si Yves at nababalitaan naman niya na may mga aktibidad din na ganun si Dexter, ay kampante siya. Lagi lang pinapaalalahanan si Leona na huwag magpalipas ng gutom. Malaki rin ang tiwala ni Yves sa dalaga kaya kampante siya sa pinagagawa nito sa school. Kaya naman inabala na nito ang kanyang sarili sa trabaho habang busy ang nobya. Hi, good morning, Pinoy ka? Bati sa kanya ng magandang babae na bagamat nakablandi ay mahahalata pa rin itong isang kabayan. Good morning din. Yes, I'm Yves and you are? Balik-bati ni Yves sa babae. Hay, salamat naman. I'm Yasi nga pala. Mabuti na lang may kasama akong Pinoy dito. Baguhan pa naman ako rito and you know, nangangapa pa ako. Kaya nga ako nagpakulay ng buhok para di masyadong mapaghalataan na baguhan lang ako. Ano ito na para bang feel at home na ito dahil nakakita ito ng Pinoy. Naisip tuloy ni Yves na may pagkamadaldal ang bagong kasamahan sa trabaho. Nanibago siya dahil ito pa lang ang kauna-unahang pagkakataon na may makasama siyang kababayan sa trabaho. Sanay naman siya sa buhay Canada, di rin siya nahuhomesick na di rin naman siya nangungulila sa sariling bayan. Pero simula nang makauwi siya at nagkaroon ng nobya, ay ninais na rin niyang makauwi kaagad. Kaya naisip niya na siguro'y mas okay na rin na may makasama siyang kabayan para maibsan ang kanyang pangungulila. Sa mga unang araw ay sumasama si Yasi sa paglalunch ni Yves. Inaalam nito kung ano ba ang kalakaran sa trabaho kahit teller lang naman sila. Plano sana ni Yves na tulungan si Yasi na makasanayan ang kanilang trabaho. At dahil babae ito ay umiiwas siya na magkaroon ng pag-iisipan si Yona. Kaya kapag nasanay na si Yasi ay saka pa lang niya ito iiwasan bahagya. Kampante naman siya kahit papaano dahil may kinakausap na lalaki sa video call ang babae na sa hinuha niya ay boyfriend or asawa niya. Di rin naman niya kasi tinatanong kung taken na ba ito o single dahil baka mag-assume pa ang babae na interesado siya rito. Hindi rin siya nag-share ng personal information rito dahil hindi siya basta-basta nagtitiwala kung ano lang ang tungkol sa work ang ine-explain niya. Pero kapag nagtatanong ang babae tungkol sa pamilya niya, ay mga common lang ang sinasagot niya. Isang linggo nang lumipas at halos nakwento na ni Yasi ang tungkol sa kanyang buhay. Ultimo ang mga naka-live-in niya, dati ay naikwento niya kay Yves. Pinapakinggan lang iyon ng binata pero sa totoo lang, di na siya nang gagaslight sa kwento nito. Tamang pakinig lang siya at patangu-tangu lang. Kahit parang sa mga kwento niya, siya lagi ang victim at puros ang mga lalaki ang may kasalanan. Di naman siya naniniwala kaagad dahil di rin naman niya alam ang kwento ng both side. Pero di rin siya interesado na malaman iyon.
It is better to be realistic to others kaysa may tinatago, di ba? In that perspective, makikilala mo kaagad ang tao at higit sa lahat. Alam mong di ako plastic. Saad niya, sinatila ba proud na proud pa sa mga naging past niya. Well, hindi naman niya ito ginajudge. Sino nga ba siya para husgahan ang taong walang kinalaman sa kanyang buhay? At wala rin naman siyang ambag sa buhay nito. At higit sa lahat, wala naman itong ginawa sa kanya. Nga pala, may girlfriend ka na ba? Muli ay tanong niya si sa binata. Halos araw-araw ay tinatanong niya iyon na para bang sirang plaka. Sinabi na nito na may girlfriend siya, kaso ayaw maniwala rito dahil wala daw itong nakikita ang kausap niya. Higit sa lahat ay wala man lang itong picture sa kanya, kaya baka ginugood time lang daw siya. Okay, if you don't believe it, wala na akong magagawa doon. Anas na lang ni Yves. Sus, sabi na nga ba, nagsisinungaling ka lang? Ako pang lulukuhin mo. Untag naman ni Yasi. Napapailing na lang si Yves sa kakulitan ng kasama. Pero since harmless naman ito, ay hinayaan lang niya itong kulitin siya. Hanggang isang araw, napansin ni Yves na tila walang gana ang dalaga sa kanyang pagpasok at halata rin ang pamamaga ng kanyang mata dahil sa pag-iyak kahit tinakpan pa niya iyon ng makeup. Nanahimik rin ito. Kagaya ng dati na sobrang daldal sa bank office nila, umagang-umaga kasi ay nangingibabaw ang pagiging maingay niya. Nang mag-lunch ay di maiwasan kamustahin ni Yves ang dalaga sa kung anong problema nito. Kakain na sila noon pero imbes na sumagot ay humagulhol ito na para bang bata sabay yakap kay Yves. Parang inaantay lang nito na may magtanong sa kanya bago pasabugin ang kanina pa niyang kinikim-kim. Gustong takpan ni Yves ang bunganga nito kaso mukhang di paawat si Yasi. Sinubsob na lang ni Yves ang mukha niya sa kanyang dibdib upang di mas lalong magawa ng ingay ang babae. Tuloy, nagmukha silang magjowa sa lagay na yon. Pinagtinginan pa sila ng mga kasamahan nila na nooy magla-lunch din. Hiyang-hiya tuloy ang lalaki dahil doon. Nang humupa ang hinanakit ni Yasi, ay saka pa lang ito nagkwento. Aniyay iniwanan na siya ng ka-live-in niya. Yung mga gamit nila ay dinala lahat ng ex-boyfriend kahit siya ang nagpundar sa karamihan noon. Ang mas malala, wala siyang mautusan na sampahan ng kaso ang ex nito dahil nga galit ang pamilya nito sa kanya dahil sa pagsama nito sa unang naging boyfriend nitong adik na ayaw ng pamilya niya. Kaya itinakwil siya. Malayo rin ang tinerhan niya mula sa kanyang pamilya at kamag-anak nang maka-live-in niya. Itong naging huling boyfriend niya na di niya akalain na mas masahol pa sa scammer. Niloko na nga siya at tinangayan pa siya. Tama na, maging life lesson na yan sa'yo na huwag basta-basta magtitiwala. Pang-aalo ni Yves habang inihimas ang likod ng dalaga. Nakaramdam naman ng comfort si Yasi sa ginawang iyon ni Yves. Pakiramdam niya ay nakatagpo siya ng isang knight in shining armor sa katauhan ng binata. Bukod sa gwapo na, napakadesente pa. Ito pa lang ang perfect ideal man na nakilala niya sa tanang buhay niya. Very mature din kaya medyo nagtagal siya pagpilig ng ulo sa dibdib ni Yves. Pwede bang samahan mo ako mamayang gabi? Gusto ko lang mag-inom at ilabas itong sama ng loob ko dahil sa ginawa ng ex kong yun, please. Pakiusap ni Yasi. Gusto sanang tumutol ni Yves kaso napapayag siya dahil sa sumunod nitong sinabi. Madedepress na naman ako nito at baka maulit yung time na nag-attempt akong putol nito sa sinabi dahil sininyas niya yung hintuturo sa liig na ang ibig sabihin ay nagpakamatay na pala ito dati. Maybe gumawa ka na lang ng mga bagay na magpapasaya sa'yo like household chores, mag-leisure time ka, or any hobbies na gusto mong gawin instead na mag-inom. Sesyon ni Yves, pero umiling-iling lang si Yasi. Alak lang ang makakatulong sa akin, tested and proven yun, pagtutol ng dalaga. Napabuntong hininga na lang si Yves at sumang-ayon na lang din. Sasamahan lang niya ito pero di na rin mauulit. Ayaw niyang itolerate ang pag-inom ng alak as a coping mechanism sa pagsolusyon ng problema. Lalo na at kababae nitong tao. Baka mamaya niyan ay mapahamak pa ito. Tuwang-tuwa naman si Yasi nang papayag niya si Yves. Pakiramdam niya ay prinsesang-prinsesa siya sa tangan ng lalaki.
Alalang-alala naman si Leona nang mapansing di nag-online sa usual time si Yves. Aminado siya na halos wala na siyang oras sa nobyo pero walang gabi na di sila nagtatawagan. Alam niyang minsan ay nalilate tumawag ang boyfriend niya, subalit minuto lang, hindi umaabot ng 1, 2 at higit sa lahat 3 oras. Ilang beses na siya nag-miss call sa nobyo kahit offline ito pero walang Yves na tumawag sa kanya. Ni-leave message ay wala siyang natanggap rito, kaya hindi matahimik ang pag-iisip niya ng gabing iyon. Kinalmahan niya ang sarili, walang mangyayari kung mag-overthink siya kaagad. Maybe may reason ang kanyang nobyo kaya di ito nakapag-online. Inantay pa rin niya ito kahit maaga pa dapat siya bukas. Kahit weekends kasi ay need pa rin niyang pumunta sa school para mag-practice para sa magiging presentation nila. Kinatulugan niya't lahat pero walang Yves na kumontak sa kanya. Wala siyang kamalay-malay sa anong nangyayari sa kanyang nobyo. Samantala, halos di malaman ni Yves ang gagawin habang buhat si Yasi. Sa sobrang kalasingan nito at pagwawalwal ay natumba na ito. Sinamahan siya buong magdamag ni Yves. Nakailang ulit na niya itong inawat pero ayaw talagang paawat ng babae. Tinatangkapan ng babae na halikan siya. Gusto niyang magsisi na sinamahan pa niya ito pero di naman niya basta-bastang hayaan si Yasi mag-isa. Konsensya na rin niya. Isa pa iniisip niya na di man lang siya nakapagpaalam kay Yolna. Mabuti na lang day off nila bukas. Madaling araw na rin kasi nang matumba ang babae. Yasi, wake up. Saan ka ba nakatira? Di ko alam kung saan ka pwedeng ihatid. Panggigising sa walang malay na si Yasi. Ngunit tanging hilik lang ang itinugon nito sa lalaki. Shit, di ko naman siya pwedeng iwan lang sa kung saan. Wika niya. Kaya napagdesisyon na niyang iuwi na lang sa apartment niya for emergency. Ay sana niyang magdala ng babae sa apartment niya, kaso no choice na talaga siya. Habang nagdadrive ay tinitingnan niya sa kanyang wallet ang picture nila ni Leona. Namimiss na niya ito. Bigla niya tuloy naisip na napakaswerte niya sa dalaga. Kung nagkataon na kagaya ni Yasi ang nahanap nito, siguro mahirapan siyang magtiwala. Madaldal, open book, walwal at kung sino na lang. In other words, ayaw niya sa liberated na babae. Pero naisip niya na dapat mag-lay low na muna siya sa pakikipag-communicate rito. Dahil sa totoo lang, nagiging uncomfortable na siya rito. Bukod pa doon, baka masanay ito na isama-sama siya sa mga bar kung saan siya nagiinom. Nadidistract siya sa ganoon. Pinatuloy nga niya si Yasi sa kanyang kwarto. Tinanggalan niya ito ng sapatos, pagkatapos ay kinumutan. Sa sala na lang siya na natili. Nag-online siya at nakita ang maraming missed call ang dumating sa kanya. Hindi niya iyon mabilang kung nakailang tawag sa kanya ang nobya. Mukhang kailangan niyang mag-explain ng malala sa nobya dahil iniiwasan niyang mag-isip ito ng kung ano-ano. Sinubukan niya itong tawagan, kaso mukhang mahimbing na ang tulog ng babae. Hindi na rin ito nangulit pang tumawag dahil nag-leave message nga ito na maaga itong papasok sa school dahil may practice pa ito. Napabuntong hininga na lang siya. Miss na niya ang nobya kaso wala. Magiging abala pa siya kung ipipilit pa niyang tumawag ng paulit-ulit. Nakatulog na lang din siya nang hindi napapatay ang kanyang laptop. Nagising na lang siya nang may marinig siyang mga nag-uusap. May tumatawa pa na animoy may kinakachismisan. Kamukhang kamukha mo ang kuya mo. Ang gwapo mo rin. Sayang tulog pa siya. Napuyat kasi siya sa akin kagabi. Wika ng pamilyar na boses. Kasunod noon ay tumatawa ito na tila gustong pag-isipin ang kausap. Agad siyang nagmulat at nakita si Yasi na kaharap nito ang kanyang laptop. Tila ba gustong mag-init ng kanyang ulo pero humihinahon pa rin siya. Lumapit siya sa nakaupong babae sa sahig na nakaharap sa laptop na nakapatong sa lamesa. Umiinom ng kape at kumakain ng toasted bread with egg. Walang sabi-sabi na pinatay ni Yves ang laptop. Nagulat na lang si Yasi dahil di niya napansin si Yves. Ay, gising ka na pala. Sorry ha. Pinakaalaman ko kasi kanina patawag ng tawag ang family mo. Matamis na nakangiting dahilan ni Yasi. Para bang di nito naisip na magagalit siya sa pangingialam niya sa kanyang privacy. Pinatuloy na nga niya ito pero di pa siya nahiya mangialam. Tiningnan niya ang messages ng kapatid niya.
Isang tawag lang naman iyon kaya paanong nasabi ng babae na kanina pa tumatawag. Sinubukan niyang tingnan ang message ni Yona pero wala itong new message at kanina pa to naka-offline. Gusto niyang sigawan ang babae sa ginawa nito pero nagpigil siya. I will prepare your breakfast na. Anito na tila baliwala yung nakabalatay sa mukha ni Yves. Nakasimangot ito para iparating rito na di siya natutuwa pero nagpabebe pa ang babae. Suot pa nito ang shirt na binili ni Yona na large size. Tapos wala pa itong suot sa pang-ibaba maliban sa undies nito. Knowing na napaka-conservative niya. Kaya naisip niya na baka inaakit siya ni Yasi. Alam mo, maalaga ako. Kaso di nila nakikita yon kasi inaabuso nila ako. Kaya kapag nangiiwan ako, ayun, naghahabol na parang aso. Anito na ang mga naka-live-in niya ang tinutukoy nito habang naghahanda ng kape. Yasi, kumain ka na. Pagkatapos ihatid na kita. Saad niya pagkatapos ay tinalikuran na siya nito. Hindi niya nagugustuhan ang asal nito at di na rin niya kayang itago yun sa babae. Tinalikuran niya ito at pumasok na sa kanyang kwarto. Tuluyan na ngang iniwasan ni Yves si Yasi nang malaman kung paano kausapin ni Yasi ang pamilya niya. Anito sa mami at kapatid niya ay single siya at nag-inuman sila ng gabing iyon. Kung ano-anong misleading statement ang sinasabi nito na para bang pinag-isip niya ang pamilya niya na meron sila. Sinabi na lang ni Yves na walang sila at di na pinahaba pa ang usapan nila ni Dexter. Di na rin niya sinabi kay Yona ang nangyari nang magkausap sila. Pero walang kaalam-alam si Yves na nabanggit sa kanya ng pamilya ni na Dexter tungkol kay Yasi. Inantay ni Yona na sabihin ni Yves kung tungkol saan si Yasi. Pero naglihim ito sa kanya. Di nagpahalata si Yona kay Yves na alam nito ang pambabae niya. Iba kasi ang binigay ng dahilan ni Yves sa kanya. Sabi nito ay nag-overtime ito sa work. Natulog si Yona na may sama ng loob. Akala niya ay totoo sa kanya ang nobyo. Di rin naman siya makapagtanong sa pamilya nito tungkol kay Yasi. Baka kasi iba ang isipin nila. Ngunit umaasa pa rin siya na sasabihin sa kanya ng nobyo ang totoo. Subalit mas lumala lang ang lahat nang maging madalang na ito sa pagtawag sa kanya at laging ang alibay nito ay nag-OT siya. Hindi kayang kumprontahin ni Leona ang nobyo yung about sa other woman dahil baka mag-away lang sila at tuluyan siyang iwan ng lalaki. Pero naisip niya na siguro dapat mag-lay low lang din ito sa kanilang relasyon at dahan-dahang kalimutan si Yves. Lumipas ang ilang buwan at tila di na nagkakausap ang dalawa. Panaka-naka naman ang pag-update si Yves sa kanya. Akala ni Yves ay okay lang sila at stay strong pa rin sila dahil di nagre-reklamo si Leona. Magagawa niyang magtrabaho ng sobra para masorpresa ito. Uuwi siya kaagad at gusto niyang mag-for goods na sa Pilipinas dahil mukhang hindi siya tinatantanan ni Yasi. Simula kasi nang mawala sila ng ka-live-in niya ay parang inaakit na siya nito. Todo iwas na siya rito. Kaya ayaw din niyang i-open up kay Yona kasi ayaw niyang mag-isip pa ito ng malala. Ngunit dahil sa di nila pag-open up at di pagdidiscuss tungkol sa problema nila ay unti-unting nasisira ang relasyon nila nang hindi nila namamalayan. Hanggang sa makareceive si Yona ng request message from someone. Agad niyang tiningnan iyon at nagulat siya. Nanginginig siya while binabasa ang message nito. Tinatanong siya nito kung siya ba ang girlfriend ni Yves. Tapos may sinasabi pa siya doon na sila na daw ni Yves with proof na may picture sila sa isang bar kung saan may mga alak. At ang mas nakakanginig pa doon ay suot nito ang shirt na binili nila noong nag-date base sa background ng house ay sa apartment yun ni Yves. Naka-andis lang sa pang-ibaba ang babae. May mga stolen shot pa doon na kumakain sila during lunch at base sa angle ng kanilang picture ay kaharap nito ang boyfriend niya habang kumakain sila. Biglang kumulo ang loob niya sa galit nang makita iyon. Pero imbes na replyan ito ay hinayaan na lang niya iyon. Lalo na at isang linggo lang ay gagraduate na sila ni Dexter. Nanatiling kalmado si Leona sa kabila ng lahat. Sabi nga sa kanya noon ni Yves na hindi magiging madali ang LDR. Inisip niya ng mabuti ang logic na walang ipinakitang picture ang babae ng conversation nila ni Yves bilang confirmation na meron ngang namamagitan sa kanila. Ikalawa, puro stolen ang mga picture.
Nag-uusap pa rin naman sila kahit papaano ni Yves. Nagkaroon lang sila ng mahabang call the day before her graduation bilang pambawi din ni Yves kay Leona. Sinusubukan basahin ng dalaga ang nobyo kung may ipinagbago ba ito sa treatment niya sa kanya. Pero bukod sa madalang na communication ay wala na. Ganoon at ganoon pa rin siya nitong lambingin at paalalahanan. Pinanalangin niya na sana mali ang inaakala niya, kaya kailangan kontrolin niya ang emosyon niya. "Are you okay?" Tanong ni Yves nang mapansin na parang di komportable ang nobya. "Yes, medyo lang, stress sa mga ganap sa school," pagdadahilan niya. Humiti sa kanya si Yves. "Huwag ka kasing mag-isip ng malala. You should take a break. Mag-order ka ng gusto mong kainin." Anito. Ginawa naman yon ni Leona para di na humaba ang kanilang usapan. Panandalian na wala ang doubt niya sa binata nang magkwentuhan sila kagaya ng dati at nagtatawanan. Samantala, inis na inis si Yasi nang walang matanggap na message kay Yelna. Inistok niya ito pero wala itong mga post. Walang kalaman-laman ang Facebook nito na para bang walang gumagamit nun. Hindi rin niya alam kung nakita ba nito ang request message niya. Naiinis siya dahil wala siyang makitang butas kay Leona. Napaka-private nito. Kahit na ganoon ay pilit rin siyang nagpapapansin kay Yves kahit nahalata ang pag-iwas nito sa kanya. Hindi pa rin siya matauhan sa katotohanan na ayaw sa kanya ng lalaki. "Heto lang magagawa ko para makabawi sa anak ko, kaya dapat hindi niya ito malaman." Saad ng mami ni Dexter kina Leona at Dexter. Tumango na lang ang dalawa sa pagsang-ayon. Pagkatapos ay tiningnan ni Dexter si Leona. Nang malingon siya ng dalaga ay ngumiti ito ng malawak. Pagkatapos ay ginulo ang buhok ng best friend niya. "Kaya ikaw, magbaon ka ng marami, okay?" Asar nito sa kanyang best friend. Ngunit ginusuan lang siya ng dalaga habang nakabusangot. Sa kabilang dako ay tinitingnan ni Yves ang papel na kakakuha lang niya. Hinimas pa niya iyon habang nakangiti. Mabilis dumaan ang araw at gagraduate na ang dalawa. Naipadala na rin ni Yves ang kanyang gift sa dalawa. Na-surprise pa ang dalawa dahil di nila ina-expect iyon. Akala nila after ng graduation sila makakatanggap rito ng gift. Nang matapos ang graduation ay wala nang makontak si Yves sa kanila. Maging ang pamilya niya ay di na niya makontak. Nag-aalala na siya sa mga to. Naghihintay pa rin siya kahit papaano. Naisip niya na baka nag-extend sila ng celebration sa labas kaya ganon. Ngunit agad ding nabawi ang kanyang pag-aagam-agam nang may kumatok sa kanyang pintuan. Sa unay nairita siya, baka naman kasi si Yasi yun. Pero nung silipin niya sa bintana ay nanlaki ang mga mata niya na makita ang 4 na tao na nasa labas. Mabilis niyang binuksan ang pintuan ang mga to. "Surprise!" Sigaw ng kanyang pamilya maging si Leona. "How did you get her?" Gulat na gulat niyang tanong sabay yakap sa kanila. Hindi siya makapaniwala kung paanong siya naman ang pinuntahan ng mga ito. Lalo na at naihanda na rin niya ang kanyang ticket para sorpresahin din sana ang mga to sa Pilipinas. Naging masaya si Yves sa pagdating nila, ngunit kalaunan habang nanonood ng TV ay nagkatinginan ang mga mami ni Dexter at Leona. Nagtanguan bago tumikhim ang ina ni Yves upang kuhanin ang kanilang atensyon. Tinanong nila si Yves at Leona kung may dapat ba silang malaman. Nagkatinginan naman ang magkatipan nang marinig nila ang tanong na yon. Tila ba hindi na nila kailangan magtanong kung ano bang ibig nilang sabihin dahil alam na nila kung ano ang ibig nitong sabihin. Tumabi si Yves sa kinauupuan ng dalaga. Pagkatapos ay hinawakan nito ang kanyang kamay. Samantala, grabe naman ang kaba ni Leona sa isipin na nalaman na nila kung anong meron sa kanila. Inexplain ni Yves kung gaano niya kamahal ang dalaga. At the same time, ay humingi na rin ng kapatawaran sa pagtago ng relasyon nila. Napapikit si Leona sa pagkapahiya at sa takot na baka tutulan nila kung ano man ang namamagitan sa kanila. Since you to become responsible sa mga buhay ninyo, dalaga na rin ang anak ko at naging good influence ka naman, who are we na hadlangan ang relasyon nyo? Saad ng mami ni Leona na nagpagulat sa kanila. Napamulat siya at di napigilang maluha.
Napayakap siya sa mami niya dahil sa pagtanggap nito sa kanilang relasyon. Humingi siya ng sorry sa kanyang mami dahil sa pagsisinungaling niya. Yves, wag mong maluko-luko ang anak ko. Baling ng mami ni Leona sa binata. I will not, tita. Mahal na mahal ko po ang anak niyo. Sagot niya. Nagyakapan silang lahat. Naging masaya ang pananatili nila sa Canada kahit 3 araw lang sila doon. Ang mami ni Yves na rin ang humarap kay Yasi upang tigilan na nito ang anak. Walang nagawa si Yasi dahil sa katotohanan na alam din ng pamilya ni Yves na hinahabol-habol niya ito. Sinampal siya ng mami nito na ayaw rin niya ito para sa anak. Kung may natitira ka pang delikadisa sa katawan mo, layuan mo ang anak ko. Di kagaya mo ang gusto niya at gusto namin para sa kanya. Sana tumatak yan sa isip mo. Bagamat mahinahon ang pagkakasabi noon, pero para siyang sinaksak paharap ng mga sinabi niyang iyon. Love, I'm sorry kung nilihim ko sa iyo tungkol kay Yasi. Ayoko kasing mag-overthink ka, lalo na't kasama ko pa siya sa work. Paghingi ng pasensya ni Yves sa nobya nang magkasarilinan sila. I trust you. Ako ang pinili mo kasi ako pa lang ang disenteng babae na nakilala mo. Isa pa, matalino kaya ang girlfriend mo. Ayoko naman na bata nga ako, bata pa ako mag-isip. Anito habang nakanguso pa. Natawa na lang si Yves sabay halik sa pisngi ng nobya. Don't worry, wala na tayong itatago sa pamilya natin. Pero kung gaano tayo karesponsable noon, dapat ganun pa rin tayo, okay? Aantayin ko pa rin na makatapos ka. Sa susunod na uwi ko, magfo-for goods na ako sa Pinas para din na ako malayo sa iyo. Assurance nito sa dalaga na nagpahagik-hik sa dalaga. Kahit pauwi na sila bukas, ay di naging malungkot ang dalawa dahil sigurado na sila na malapit ulit silang magkasama at sa isipin na opisyal na sila sa both side ay mas lalo nilang papatatagin ang kanilang relasyon. Sa kabilang banda ay nakatanaw lang si Dexter sa magkasintahan, nakangiti kahit may halong pait sa kanyang puso. Matapos mag-message ni Yasi na may relasyon ang dalawa, ay doon pa lang niya na pagtagpi-tagpi ang pagbabago ng kaibigan. Ang palihim na paglabas ng dalawa sa magkatulad na araw at ang mga nakaw ng tingin ng dalawa. Lahat yun ay napapansin niya dahil matagal na siyang may gusto sa kanyang best friend. Ngunit sa kabila nun ay mas pinili niyang maging masaya ang dalawa instead na sirain ang relasyon nila. Siya ang nagsabi sa mga magulang nila kung anong meron sa kanila, pero in-explain din niya kung paanong nag-improve pa lalo si Leona sa school. Hindi rin naman kasi ito babad sa cellphone. Sa una ay medyo nadismaya ang kanilang mga magulang sa nalaman. Pero dahil sa masayang paliwanag ni Dexter ay naintindihan na nila lahat at natanggap nila ang dalawa. Sinabihan pa siya ng akala nga nila nung unay sila ang magkiklik dahil sa sobrang closeness nila at halos di rin sila mapaghiwalay kahit weekend. Ngunit ngumiti ng mapait si Dexter sabay sabing, kapatid ang turingan namin kaya ganoon kami ka-close. Bumuntong hininga na lang siya sa pagbabalik tanaw. Ganoon talaga, hindi sa lahat ng pagkakataon ay nakukuha ang gusto natin sa mundo at kailangan tanggapin kung ano ang nakatadhana. Kahit masakit ay pinili niya ang alam niyang tama. Maybe someday mahanap din niya ang para sa kanya. As of the past and now, he will remain loving her and behind. At doon na lamang po nagtatapos ang aking kwento. At kung nagustuhan niyo po ang aking kwento, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe at i-click ang notification bell para maging updated pa po kayo sa susunod pang mga kwento. Thank you for watching. God bless!